Belinda's POV. Nakangisi akong nilapitan sila Doña Alicia at Vivian na noon ay masayang tumitingin sa mga nakadisplay na items. Hindi nila ako namalayan dahil abalang mga ito sa pag-uusap. Kung titingnan, sobrang perfect na daughter-in-law ni Vivian. Ang hindi nila alam ay may sekretong malagim itong tinatago. Isang sekreto na naging dahilan sa pagkamatay ng anak ko. Alam kong sooner or later mabubunyag din lahat ng tinatago nito. Wow! Nandito pala kabit ni Arthur. Ang hilaw na magbiyanan. Nakangisi kong wikat kunwari, sinisipat ang nakadisplay na damit sa harap ko. Gulat na napabaling sa akin ang atensyon ng dalawa. Natawa naman ako sa reaksyon ni Vivian para ito nakakita ng multo. Ang sweet niyo namang tingnan. Magkasundo talaga kayo. May pang-aasarang tinig na tanong ko sa mga to. Anong gusto mo, Belinda? Hindi ka ba busy ngayon kaya nagawa mong pag-aksayahan kami ng oras? Excuse us, masyado ka nang nakakaistorbo sa amin. Sagot naman ni Doña Alicia. Well, actually bored ako ngayon. Naghahanap talaga ako na makakausap kaya nga na makita ko kayo, lumapit agad ako sa inyo. Pwede ba akong sumama sa pagsha-shopping nyo? Masyado kasing abalang mga kapatid ko kaya naman pwede ko na siguro kayong pagtiyagaang kausapin? Ngisi kong wika sa mga to. Matalim naman akong tinitigan ni Vivian. Huwag kang bastos, Belinda. Dahil kahit kailan hindi tayo maging close para umakto ka ng ganyan. Baka sang inis sa boses ni Vivian habang binabanggit ang katagang yun. Ouch! Sakit mo naman magsalita, Vivian. Porket binahay ka na ni Arthur na dati kong asawa, ganyan ka na sa akin. Parang inaapakan mo ng pagkatao ko ah. Tanggap ko na nga na natalo mo ko kay Arthur. Tapos ganyan mo pa ako itrato. Nangasar kong wika dito. Ano ba kasing gusto mo? Bakit po kami ginugulo ni Mami sa pag-shopping? Natuyo na bang utak mo sa kakapuyat dahil dyan sa showbiz career mo? Galit na wika ni Vivian. Grabe ka naman, Vivian. Nagiging friendly na nga ako ngayon eh. Hindi ba pwedeng gusto na kita maging kaibigan? Bakit? Ayaw mo ba sa akin na maging friends mo? Masyado mo naman yata akong kinakawawa. Plastikong wika dito. Pagkatapos ay tinun ko ang aking atensyon sa batang nasa hindi kalayuan sa amin. Alam mo, nagtataka talaga ako. Ang alam ko kasi nakaba ng pamilya niyo sa condo building na pag-aari ng pamilya namin. Pero bakit kaya lagi kitang nakikitang naglalabas-pasok doon? Bahaging kong wika dito. Lalo namang namutla si Vivian at nagtatanong naman ang mga matang tumingin dito si Doña Alicia. Ano bang sinasabi mo, Belinda? Hindi kita naiintindihan. Pagmamaang-maangang wika nito sa akin. Nginisihan ko naman to. Well, baka nagkamali lang ako. Baka kamukha mo lang ang babaeng lagi kong nakikita doon. Sagot ko dito pero ang totoo, kating-kating ng dila ko para ipamukha dito ang nalalaman ko. Wala na itong dapat pang itago sa akin. Alam na alam ko ng baho ng isang Vivian. Huwag ka maniwala sa kanya, Mom. Gumagawa lang ng isyong babaeng yan. Narinig ko pang wika nito kay Doña Alicia. Tinaasan ko naman ito ng kilay at binaling muli ang aking tingin sa kanyang anak na hindi kalayuan sa amin. Nililibang ito ng yaya. Siya na ba ang baby mo, Vivian? Kapag kuwan ay seryoso kong tanong. Pero may naglalarong ngiti sa labi ko habang tinatanong ang bagay na yun. Pagkatapos ay makahulugang kulit na tinitigan si Vivian. Agad naman ito namutlat tumingin sa gawin ni Doña Alicia na noon ay nagbabakas ng inis sa akin dahil siguro sa pangistorbo ko sa kanila. Marahil ay napapaisip din ang Doña sa mga binabanggit ko ngayon. Wala silang kamalay-malay na matagal na silang niloloko ni Vivian. Pwede ba, Belinda? Kung wala kang maisip na gawin ngayon, lubayan mo ko. Busy kami to, wala akong panahon makipagkwentuhan sa'yo. Galit ng boss ni Vivian habang binibigkas ang katagang yon. Lalo ko naman itong tinawanan. Hindi ko alam kung anong kailangan mo. Pero tandaan mo, Belinda, hindi ako papayag na basta malasirain ang pamilyang ito. May anak na kami ni Arthur kaya kung pwede tumigil ka na. Ikaw na din naman na nagsabing hindi ka na interesado kay Arthur, hindi ba? Ikaw na din na nagsabing hindi mo siya mapapatawad sa lahat ng kasalanang nagawa niya sa'yo. Ano pang ginagawa mo dito ngayon? Anong tawag sa mga panggugulo mo sa amin? Mahabang wika ni Vivian sa akin. Galit ito dahil nalilisik ng mga mata. Tahimik naman na nanonood lang si Doña Alicia sa amin. Wala akong gustong habulin sa pamilya niyo, Vivian. Sayong-sayo na si Arthur.
Pero hindi ako makakapayag na hindi makaganti sa inyo sa ginawa niyong panluloko sa akin noon. Alam kong balang araw matatanggalin ng maskarang nakatakip sa pagmumukha mo. Ang sekreto mo na halos 3 taon mo nang tinatago. Nang uyam ko sagot dito. Lalo namang namulang mukha ni Vivian sa galit. Patunayan mo sinasabi mo ngayon, Belinda. Patunayan mo sa lahat ng mga paratang mo. Galit na sagot nito. Well, wala na akong dapat pang patunayan. Dahil alam ko na ang totoo. Hindi mo naman siguro gugustuhin sa mga labi ko pa manggaling ang lahat, hindi ba? Ang katotohanan? Nangaasar kong sagot dito. Pagkatapos ay binalingan si Doña Alicia na noon ay takantaka na nagpapalipat-lipat ang tingin sa amin. Huwag niyong asahang sasabihin ko sa inyo kung anong nalalaman ko tungkol kay Vivian. Ang alam ko, matatalinong mga Vargas. Kaya niyong alamin lahat ng katotohanan. Wika ko dito. Ma'am, huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Gusto lang niya tayong guluhin. Gusto niya lang guluhin ang isip niyo. Hanggang ngayon kasi hindi niya pa rin matanggap ang pagkawala ng anak niya kaya siya ganyan. Naghahanap siya ng karami sa pagiging miserable niya ngayon. Wika ni Vivian kay Doña Alicia. Tinasan ko naman ito ng kilay at binalingan ng anak nito. Alam mo, ang lakas pala ng dugo mo no? Wala man lang nakuha na kahit kaunting feature sa mukha ni Arthur ang anak niya Vivian. Hindi katulad ni Raven Adico na nagmana sa kagapuhan ng kanyang ama. Makahulugan kong wika dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Vivian. Agad itong napalapit sa anak at hinarang ang sarili. Tama na Belinda, pwede ba tumigil ka na? Hanggang ngayon pa ba hindi ka pa rin ba nakakapag-move on sa pagkamatay na anak mo na apo namin? Masyado mo na kaming ginugulo. Pwede bang umalis ka na sa harap namin? Galit na wika ni Doña Alicia sa akin. Pagak naman akong tumawa. Hindi ko to pinansin at tinuloy ko ng mga gusto ko pang sabihin. Kung sa palagay mo gano'n lang kadali sa akin tanggapin ang lahat, nagkakamali kay Doña Alicia. Kasalanan ng anak mo at ng babaeng yan ang pagkamatay ng anak ko, kaya hindi ko sila mapapatawad. Baling ko sa Donya. Bahagya naman itong natulala dahil sa sinabi ko. Don't worry, sooner or later malalaman niyo din ang sekreto ng babaeng yan. Ayaw ko lang kasi sa sarili kong bibig manggagaling ang lahat, baka kasi isipin niyo na gawa-gawa ko lang. Hahayaan kong kayo mismong tumuklas. Wika ko dito tinitigan ng masama si Vivian na noon ay sobrang putla na dahil sa takot. Napangisi naman ako dahil sa itsura nito. Anyong nga alis na ako na may biglang nagsalita sa aming likuran. Belinda, mahinang tawag ni Arthur. Agad naman ako napalingon dito. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Pero ang laki na pinagbago nito ngayon. Bumagsak ang katawan nito at nangayayat. Ang laki na pinagbago nito kumpara sa last na nakita kami. Nangangalumata ito halatang kulang sa tulog. Gayunpaman, hindi pa rin maikakaila kung gaano ito kagwapo. Can we talk? Tanong nito sa akin. Nangungusap ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam pero parang kinurot ang puso ko sa nakitang itsura ngayon ni Arthur. Pagbibigyan ko sana ito nang biglang magsalita si Doña Alicia. Arthur, stop it! Wala na kayong dapat pang pag-usapan ng babaeng yan. Kahit anong gawin mo't hindi makikinig sa'yo yan dahil sarado ng isip niyan. Narinig kong saway ni Doña Alicia sa anak. Iya, tamang mami mo. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi kita papakinggan. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa anak mo at kay Vivian. Sagot ko dito at tuluyan na naglakad paalis. Agad naman ako nilapitan ni Nanay Caridad na kanina pa pala nanonood sa amin. Kahit sandali lang Belinda, pagbigyan mo naman ako please. Wika ulit dito sa akin. Sinusundan pala ako nito. Pinikit ko ng aking mga mata at malalim na napabuntong hininga. Pagkatapos ay muli ko tong hinarap. May gusto ka pa bang sabihin, Arthur? Sige, bibigyan kita na 3 minuto. Sabihin mo na kung anong gusto mo dahil may mga pupuntahan pa kami. Sagot ko dito. Lumingalinga muna ito sa paligid bago nagsalita. Pwede ba kitang makausap ng sarilinan? I mean yung tayong dalawa lang. Sagot ito sa akin. Umiling naman ako. Pwede mo na sabihin dito kung anong gusto mong sabihin, Arthur. Bilisan mo lang. Sagot ko dito. Akmang hawakan ako nito pero umatras ako. Malungkot naman ito napabuntong hiningat malamlam akong tinitigan. I'm sorry, Belinda. Sorry talaga. Hindi ko alam pero parang mababaliw na ako sa mga nangyari sa atin. Mahal na mahal kita, tanda akong i-correct lahat ng pagkakamali ko. Please, pagbigyan mo naman ako. Pangako, ito nang huling kahilingan ko sa'yo. Maawa ka. Hindi ko kayang tuluyang ka mawala sa akin, Belinda. Madamdam nitong wika sa akin.
Nagulat pa ako dahil bigla itong lumuhod sa harap ko. Para ako natulala dahil sa ginawa nito. Arthur, ano bang nangyayari sa'yo? Tumayo ka dyan. Pinagtitinginan ka na ng mga tao dahil sa kalokohang yan. Galit na sigaw ni Doña Alicia sa anak. Tulala naman ako, nilibot ang paningin sa paligid. Marami ng tao nakatingin sa amin. Yung iba'y kumukuha pa ng video. Ang mga bodyguard na kasama ko'y nakikiramdam lang habang nakatingin sa amin. Lalo ako nagulat nang bigla akong yapusin ni Arthur sa bewang habang nakaluhod. Tumulong luha ako sa mga matang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam pero lalong sumikip ang dibdib ko dahil sa ginawa nito. Tumayo ka na dyan, Arthur. Hindi mo dapat gawin to. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Nagiging katawa-tawa ka na sa paningin na lahat. Mahina kong wika dito. Sakto lang na marinig niya ako. Belinda, wala akong pakialam sa mga tao na yan. Ang importante sa akin, ikaw. Please, tama na, honey. Hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako sa mga nangyayari sa atin. Patawarin mo na ako, please. Nagsusumamo nitong wika. Lalo namang tumulo ang luha sa aking mga mata. Sinanyasan kong aking mga bodyguard na lapitan kami. Nailayo na nila sa akin si Arthur. Agad naman tumalim ang mga ito't hinawakan si Arthur at pilit pinapatayo. Noong unay nagpumiglas pa ito pero noong ma-realize nito na hindi niya kayang lakas ng mga taong nakapaikot dito ay kusa na din itong tumayo. Pulang-pulang mata nito't halatang pinipigilan ang maiyak. Tinitigan ko muna si Arthur at nagpa siyang maglakad palayo. Hilamang luha sa aking mga mata. Ang totoo, gusto ko na ding matapos ang lahat ng ito. May bahagi ng aking puso na gusto ko pa ito ulit pagbigyan. Pero sa kabilang bahagi naman ng puso ko'y natatakot sa posibleng mangyari ulit. Baka patuloy lang ako masasaktan kapag naging marupok ako. I love you, Belinda. Please, kahit sandali lang, mag-usap tayo. Sigaw ni Arthur sa akin. Nakaharap pa rin ang dalawa kong bodyguard dito kaya kahit gusto ako nitong sundan ay hindi magawa. Belinda, ayos ka lang ba? Gusto mo na bang umuwi na muna tayo? Tanong ni Nanay Caridad sa akin. Baka sa mukha nitong pag-aalala. Pasensya na kayo, Nay Caridad. Mas mabuti pa nga sigurong lumayo muna tayo sa lugar na to. Sagot ko dito't bago diretsong naglakad palabas ng butik. Napansin ko naman ang mga negosyosong tao sa paligid. Pero hindi ko pinansin at diretso lang ako naglakad papuntang parking kung saan nakapark ang aming sasakyan. Ayaw ko na magtagal sa lugar na ito dahil baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Baka umiral na naman ang pagiging marupok ko. Belinda, hindi mo kailangang magkunwaring ayos ka lang. Pwede kang umiyak hanggat gusto mo. Malaki ang may tutulong niya sa iyo para kahit papano. Lumuwang-luwang ang pakiramdam mo ngayon. Alam ko masakit anak pero kailangan mo magpakatatag. Wika nito sa akin at hinawakan ako sa mga kamay. Tahimik naman akong lumuluha at hindi na pinansin ang reaksyon ng mga nadadaan ng mga tao. Hindi ba si Belinda Grace Almera yun? Grabe, ang ganda niya talaga, no? Ano kayong problema niya? Bakit kay lungkot niya umiiyak? Narinig ko pang bulong ng isang babaeng nadaanan namin. Gusto ko pa naman sanang magpa-picture kaya lang para may pinagdadaanan eh. Narinig ko pang sagot ng isa pa. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito tuloy-tuloy na naglakad. Pagka-uwi ng bahay ay agad ako nagkulong ng kwarto. Wala akong ginawa ko hindi umiyak na umiyak. Gusto kong ibuhos lahat ng sakit ng kalooban ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Gusto ko nang sumaya pero bakit patuloy pa rin akong hinahabol ng anino ng nakaraan. Nagpakabisi na nga ako kung ano ng trabaho ng pinasok ko para hindi na makapag-isipan ng kung ano pa man. Pero bakit nasasaktan pa rin ako ngayon? Bakit sumasakit pa rin ang aking kalooban tuwing nakikita kong magkasama sila Arthur at Vivian? Bakit ako na lang lagi ang talunan? Namatayan na nga ako ng anak, nagdusa na nga ako, pero bakit napakahirap ibalik sa dati ang buhay ko? Bakit napakahirap sumaya? Wala na ba akong pag-asa pang mabuhay nang walang nararamdamang sakit ng kalooban? Si Arthur, bakit napakahirap niyang kalimutan? Anong meron sa kanya na hindi siya mawaglit sa aking isipan? Bakit hanggang ngayon mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng kasalanang nagawa niya sa akin? Nasa ganun akong sitwasyon nang may kumatok sa pintuan ng aking kwarto kasabay ni tinarinig kong boses ni Ate Lucinda. Hindi ko sana ito papansinin kaya lang wala yata itong balak na iwan ako. Kaya wala na akong magawa pa kung hindi pagbuksan ito ng pintuan at nakita kong gaano ako kamiserable. Belinda,
Ano na naman ba to? Akala ko ba ayos ka na? Pero bakit nagkakaganito ka na naman? May nangyari na naman ba? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Agad naman ako napaiyak. Ate, ayaw ko na. Gusto ko nang mamatay. Umiyak ko sagot dito. Natigilan naman si Lucinda dahil sa narinig. Agad itong niyakap ang kapatid na noon ay walang tigil sa pag-iyak. Bakit? Ano bang nangyari? Namasyal lang kayo kanina ni Nanay Caridad pero bakit nagkakaganito ka na naman? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Nakita ko siya ate. Nagkita kami ni Arthur. Napakasakit tingnan na kasama niya pa rin ng Vivian na yun. Napakahirap tanggapin na hanggang ngayon hindi pa rin siya mawaglit sa isip ko. Dapat nga galit ako sa kanya. Pero bakit ganito? Hirap na ako ate. Ayaw ko na. Umiyak ko sagot. Agad naman ako niyakap ni Ate Lucinda. Tinapik-tapik nitong likod ko. It's okay, Belinda. It's okay. Maayos din ang lahat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ganito talaga ang buhay. Pero hindi ka dapat sumuko. Lumaban ka. Hindi ka pwede magpatalo sa nararamdaman mo ngayon. Sagot ni Ate Lucinda. Napapikit naman ako. Siguro kailangan mo muna mag-break sa showbiz. Sa trabaho mo, baka masyado ka lang napapagod kaya ka nagkakaganito. Uwi ka ulit nito. Much better na tapusin na natin ang love team niya ni Daniel. Baka masyado ka lang nabuburnout kaya kaunting bagay na apektuhan ka agad ang emosyon mo. Bunso, magpahinga ka na muna. Pag-isipan mo kung ano ba talagang gusto mo. Huwag mo masyadong dibdibin ang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Wika ni Ate Lucinda sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Magpahinga ka na muna. Hahayaan kong bantayan ka na muna ni Nanay Caridad dito sa bahay mo. Belinda, huwag ka magpadala sa lungkot na nararamdaman mo ngayon. Pasasaan ba't malalagpasan mo din to? Mahinahon pa rin wika ni Ate Lucinda. Napatitig naman ako dito pagkatapos ay pinahid kong luha sa aking mga mata. Thank you ate, pasensya ka na sa akin. Napasugod ka patuloy dito sa bahay ko. Hayaan mo't pipilitin ko maging masaya. Huwag kayong mag-alala sa akin ate, kaya ko to, kakayanin ko. Humihikbi pa rin sagot ko dito. Hinapos naman ako ni ate sa buhok ko sabay ngiti. Yan, matapang ka bunso. Napagdaanan mo na lahat ng hirap sa buhay. Ngayon ka pa ba na masusuko? Maraming naiinggit sa buhay na meron ka, Belinda. Oo, may nawala man sa pamilya natin. Pero hindi ibig sabihin hihinto ka na sa buhay mo. Kailangan mong labanan lahat. Alam mo kapag malagpasan mo lahat to, tatawanan mo na lang ang lahat kapag napagtagumpayan mo ng laban na to. Kaya Belinda, ipangako mo sa akin, sa amin ng mga kapatid mo, lumaban ka sa buhay. Umiwas ka sa mga negative na bagay. Piliin mo maging masaya. Kapag nakaramdam ka ng lungkot, nandito lang kami ng mga kapatid mo. Nandito lang din ang mga pamangkin mo. Pwede kang lumabas dito sa bahay mo at dalawin kami dahil hindi ka nag-iisa. Nandito kami na nagmamahal sa iyo, Belinda. Madamdaming wika ni Ate Lucinda. Naluha naman ako dahil sa sinabi nito. Thank you ate. Thank you dahil nandyan ka palagi. Hayaan nyo, ito nang last na makikita mo kung ganito. Pipilitin ko na mag-move on at kalimutan ng lahat. Naluluha kong wika dito. Napatango naman si Ate Lucinda dahil sa sinabi ko. Nang araw ding iyon ay matagal kong pinag-isipan ang lahat. Nagiging unfair na ako sa mga kapatid ko. Ilang taon ko na silang pinag-aalala sa kalagayan ko. Sa pagiging miserable ko. Siguro ito ng pagkakataon. Gagawa ko ng desisyon na alam kong niligaya ko. Sa huling pagkakataon gusto kong makapiling muli si Arthur. Sa huling pagkakataon gusto kong madama ulit ang init ng halik niya. Pagkatapos nito, tuluyan na akong nilisan. Ito nang hulit muli akong mamumuhay ng tahimik sa lugar kung saan malayo sa lahat. Lalong-lalo na kay Arthur. Arthur's POV. Nandito ako ngayon sa condo unit kung saan tinira ko dati sila Belinda at aming anak na si Raven Adi. Dito ako umuwi kapag gusto ko ng katahimikan. Maraming masasayang alaalang naiwan sa lugar na to. Dito ko naramdaman na magkaroon ng kumpletong pamilya. May asawa at anak na naghihintay sa akin. Pero hindi pala magtatagal ang kaligayahan na yon. Matatapos din pala kaagad ang lahat at kahit anong gawin ko, hindi na may babalik pang maliligaya namin sandali ni Belinda. I love her very much pero wala na. Nagiging bulag at bingi na ito sa lahat ng pakiusap ko. Masakit man pero siguro kailangan ko na itong i-let go dahil kung ipipilit ko pa ang aking sarili, magiging toxic lang ang pagsasama namin. Siguro kailangan ko nang ibaling ang aking atensyon sa anak namin ni Vivian, si Michael.
Patuloy ako sa pagtungga ng alak nang biglang bumukas ang pintuan ng unit ko. Kunot-no ako na patitig kung sino ang papasok. Napatayo ako nang makita ko si Belinda. Teka, si Belinda nga ba? Hindi kaya nalasing agad ako sa nainom kong wine? Kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata bago ito matamang tinitigan. Nangaakit ang mga matang nakatitig ito sa akin habang nilalak ang pintuan ng condo unit namin. Belinda? Tawag ko dito. Matamis itong umiti sa akin pagkatapos ay dahan-dahan itong hinubad ang suot na saplot sa katawan. Napalunok ako nang tumambad sa akin ang magandang hubog ng katawan nito. Hindi ba't ito naman ang gusto mo sa akin, Arthur? Nandito na ako. Pwede mo ulit sa akin gawin ang lahat ng ginawa mong pagpapaligaya sa akin noon. Nangaakit ang mga ngiting ito habang dahan-dahang lumalapit sa akin ng walang saplot. Bigla namang nabuhay ang aking pagnanasa na halos 3 taon na din hindi ko naramdaman. Belinda, ikaw ba talaga yan? Nandito ka, ibig bang sabihin nito pinapatawad mo na ako? Excited kong tanong dito. Matamis itong umiti tinapos itong aking mukha, papunta sa aking labi. Yes, Arthur, it's me. Bakit may iba ka pa bang ina-expect na bisita maliban sa akin? Nangaakit ang boses sa tanong nito. Napalunok naman ako. Pagkatapos ay tinitigan ko sa mga mata si Belinda. Kung nananaginipan ako ngayon, parang ayaw ko nang magising. Nandito ng babaeng matagal ko nang pinapangarap. Nandito siya sa harap ko at halos magwala ng alaga ko sa loob ng underwear ko dahil sa sobrang init na nararamdaman. Agad kong hinawakan sa mukha si Belinda. Tumingkayad naman ito sa akin at agad na naglapat ang aming mga labi. Walang kasing tamis ang labi nito. Para ako nasa alapaap habang magkahinang ang aming mga labi. Arthur, I need you. Paligayahin mo ko. Gawin mo ulit sa akin ang lahat ng nalalamang mo pagpapaligaya sa akin sa kama. Sobrang miss na kita. Anas ni Belinda nang bahagya nitong nilayo ang labi sa akin. Napatango naman ako tagad ko itong binuhat papasok sa loob ng aking kwarto. Nandito nang mahal ko at ayaw ko nang magsayang pa ng kahit 1 segundo. Pagdating sa kama ay dahan-dahan ko nilapag sa kama si Belinda. Para itong Diyos ang tingnan lalo na ngayon dahil wala itong kahit na 1 saplot sa katawan. Dali-dali ako naghubad habang tinititigan ito. Gusto kong madama ang katawan ng babaeng matagal ko nang inaasam. Nakatitig lang sa akin si Belinda habang isa-isa kong hinuhubad ang aking saplot sa katawan. Hindi ka magsisisi sa muling pagbalik sa akin, Belinda. Sisiguraduhin ko hindi ka na masasaktan pang muli. Anas ko dito tagad na tinabihan sa ibabaw ng kama. Nilakumos ko ng halik ang matamis nitong labi at agad naman itong tumugon. Halos pagpalitan na kami ng laway dahil sa aming ginagawa. Napaungol pa si Belinda na mag-umpisa na maglakbay ang aking kamay. Lalo ko nang pinag-igihan ang ginagawa ko dito. Magaling pa rin ako at proud ako doon. Sisiguraduhin ko hindi makakalimutan ni Belinda ang gabing ito. Ito nang pinakahihintay ko, ang muling pag-iisa ng aming katawan. I love you, Belinda. Malambing kong wika dito. Hindi ito sumagot pero malamlam ang mga matang tumitig lang ito sa akin. Pagkatapos ay napaungol ito na mag-umpisa na akong umulos. Sa wakas, natupad na din ang nais ko. Natikman ko ulit si Belinda. Belinda, shit, I love you. I love you. Paulit-ulit kong anas dito hanggang sa pareho na kaming nilabasan. Pagod ako na pahiga sa tabi nito pagkatapos ng mainit naming sandali na mayani ang katahimikan sa aming dalawa at pareho kami naghahabol sa aming paghinga. Pagkatapos ay dumukwang ako para muling kintala ng halikang labi ni Belinda. Nakapikit ito, matamis naman akong ngumiti tinapos kong mukha nito. Dumilat ito sabay titig sa akin. Tired? Tanong ko. Umiling naman ito na siyang dahilan na pagtawa ko. Pero natagilan ako ng halikan ni Belinda ng aking labi. I want more. Malambing itong bulong sa aking tenga. Hindi naman ako nakaimik dahil sa matinding pagkabigla. Hayaan mong ako naman na magpaligaya sa iyo ngayon, Arthur. Nakangiti nitong wika sa akin. Pagkatapos ay bumangon ito at kumubabaw sa akin. Napapikit ako nang muling maglapat ang hubad naming katawan. Hinayaan ko lang si Belinda sa kanyang ginagawa sa ibabaw ko. Ginayin tong ginawa ko dito kanina. Hindi ko alam kung bakit ganito ito ka-wild ngayon. Hindi na naman ito ginagawa noon sa akin. Pero ibang Belinda ang kasama ko ngayon sa kama. Napaka-wild nito na siyang lalong nagbigay sa akin ng matinding excitement. Halos buong gabi din kaming nagtalik. Hindi ko alam kung paano namin nakayanan pareho ang lahat. Masaya kami nakatulog habang nakayakap ako sa hubad nitong katawan.
Pero hindi ko inaasahan na sa muli kong pagising, isang napakasakit na katotohanan ang bubulaga pala sa akin. Ano kayang katotohanang bumulaga kay Arthur? Dahilan para madurog ang kanyang puso. Sa muling paglayo kaya ni Belinda, mahanap pa niya ang kaligayahang pinapangarap niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.